Live mula sa GMA Network Center. Ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Naaresto na ang 6 na mga suspect sa pagdukot sa 6 na sabungero sa Manila Arena noong isang taon. Nahuli ang mga suspect sa operasyon ng PNP-CIDG sa Parañaque ngayong araw. Narito po ako ngayon sa Camp Crame kung saan kani-kanina lamang ay idinetalya ng Philippine National Police ang nangyaring operasyon. Ang buong ulat, ihahatid ko po maya-maya lamang. Samantala, hinatulan na ng 16 na taong pagkakakulong ang akusado sa pagpaslang sa OFW sa Kuwait na si Julie B. Ranara. Pero ang naulilan niyang pamilya, nakukulangan sa hatol na ipinataw sa anak ng kanyang employer na nasa likod ng panggagahasa, pagpatay at pagsunog sa katawan ni Julie B. Nakatutok live si Rafi Tima. Rafi? Dito sa compound na ito, Mel, kung saan ang mga nakatira ay halos puro kaanak ni Julie B. Ranara, ramdam ang kalungkutan sa kabila ng balitang convicted nga ang pumatay sa kanilang ate Julie B. Lalo na sa payak na bahay na ito kung saan lumaki ang OFW. Hindi pa rin lubos na matanggap ng kanyang pamilya ang ibinabang hatol. 8 buwan nang nakalipas mula nang iuwi sa kanilang bahay ang bangkay ng si Julie B. Ranara. Ang OFW na ginahasa, sinagasaan at saka sinunog ang bangkay sa Kuwait. Ang sentensya sa menor de edad na suspect para sa ganoong krimen, 16 na taong pagkakakulong. Kaya hirap ang pamilya ni Julie B. na tanggapin ito. Hindi po makatao yung ganun, hindi po sapat yun. Biro mo, pag siya nakulong ng 15 years, 17 anyos siya. Ilang taon pa lang, ilang taon siya lalabas, bata pa. Samantalang ang anak namin patay. Walang magagawa, yun talaga. Kaninang umaga, dinalaw ng mga taga-Department of Migrant Workers ang pamilya ni Julie B. para ipaliwanag ang hatol. Nakuha na ba ng kapatid mo, palagay mo, yung hostisya? Siguro, hindi ko rin kasi masabi kasi kung yun naman talaga ang batas nila wala tayong magagawa. Masaya na malungkot na bakit ganun lang. So, i-understand naman, pinaliwanag naman nila sa amin kung bakit. Kasi nga minor pa daw po. Hanggang ngayon, pinapanatili daw ng asawang si Joey ang itsura ng kanilang maliit na kwarto kung paano ito iniwan ni Julie B. Kabilang na ang poster ng kanyang anak noong siya ay bininyagan at ang mga larawan ng kanilang masayang pamilya. Kahit maliit lang yung kwarto namin, nandiyan yung mga anak namin, lalaro, masaya kami kahit maliit lang yung namin. Simpleng buhay lang po. Isang pangarap lang na nang biglang mawawala na lang. Bagamat nakukulangan kahit papaano, nagpapasalamat na rin daw ang pamilya ni Julie B. na mabilis na nailabas ang hatol. Sa pagdalaw nila sa kanyang libingan kanina, pagpapaubaya ang naging mensahe nila sa namayapang OFW. Yun lang yun lang kinaya Siguro, even gusto natin na sobrang, yung gusto namin na maging hustisya hindi nasunod. So, wala tayong magagawa. That's the law. Sana lang daw, hindi na maulit ang ganitong pangyayari sa ibang pamilyang Pilipino na nagsakripisyong umalis ng bansa sa hangad na makatulong sa pamilya. Hayaan na lang daw, Mel, ng pamilya ni Julie B. na gumulong ang proseso ang legal na proseso sa kabilangan ng posibilidad na umapela ang pamilya ng convicted killer. Binanggit sa akin ng kapatid ni Julie B. na malaki ang pasalamat nila sa mga opisyal ng DFA na tumutok sa kanyang kaso hanggang sa lumabas ang hatol. At yan ang latest mula dito sa Las Piñas. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima nakatutok, 24 Oras. Maraming salamat sa iyo, Rafi Tima. Ipinaliwanag ng Department of Foreign Affairs kung bakit hindi habang buhay na pagkakakulong ang naging hatol sa suspect sa pagkamatay ng ating kababayan na si Julie B. Ranara. Wala ring makukuhang blood money ang pamilya. At nakatutok si Ivan Mayrina. Ginahasa, sinagasaan at saka pinatay. Ganyan ang kalunos-lunos na sinapit ng 35 anyos sa Pinay na si Julie B. Cabilis Ranara na natagpuan ng sunog na bangkay sa isang disyerto sa Kuwait nitong Enero. Ang naging hatol sa 17 taong gulang na suspect na anak ng kanyang amo, 15 taong pagkakakulong para sa kasong murder
at karagdagang 1 taon para sa pagmamaneho ng walang lisensya. From the beginning, hindi naman talaga pwedeng full life imprisonment or what dahil nga sa pagiging minor de edad ng akusado. No? Ganun pa man, hindi na absuelto, hindi nagkaroon ng whitewash at napakabilis na pag-atol sa kanya. Dahil hindi bitay ang hatol, hindi maaaring mapatawad ang may sala at mapaganang sentensya sa pamagitan ng blood money ayon sa DFA. Karaniwang may kaakibat ding danyo sa mga ganitong hatol pero inaantabayanan ng gobyerno na apela ang kampo ng suspect kaya patuloy raw nila itong babantayan. May 30 araw ang kampo ng suspect para umapila. Hindi applicable ang blood money pero dapat may moral damages o compensatory damages. So yun, makukulong siya. Kahit anong bigay niya ng damages, nakakulong pa rin siya. Nagpaabot naman ng pagbati si Pangulong Bongbong Marcos sa Embahada ng Pilipinas sa Kuwait at sa Department of Migrant Workers sa patuloy na pagsigurong makakamit ni Ranara ang hustisya. Umaasa raw siyang magiging patas ang proseso ng apila. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. 2 buwan daw na surveillance ng pulisya ang naging susi sa pagkakaaresto ng 6 na suspect sa pagdukot sa 6 na sabungero sa Manila Arena. Pero ang ilang kaanak ng mga nawawalang sabungero may duda sa isinagawang operasyon. Pinaligiran ng PNP CIDG ang compound na ito sa isang subdivision sa Parañaque City. At nang mapuwersang buksan ang isang gate, tuluyan ang pinasok ang bahay. Sa loob, naabutan ng isang lalaki, isang babae at isang batang umiiyak. At nang akyatin ang silid, sa itaas na palapag, doon na nakita ang iba pang mga target. Ayon sa Philippine National Police, naaresto sa operasyon sina Julie Patidongan alias Dondon, Mark Carlo Zabala, Virgilio Pilar Bayog, Roberto Matiliano Jr., Claire Codilla, Janry Asuncion. Sila ang itinuturong nasa likod ng pagdukot sa 6 na sabungero mula po sa Manila Arena noong nakaraang taon. 2 buwan ang nakalilipas mula nang ilatag nila ang surveillance sa 2 bahay sa Parañaque City. Makaraang lumutang ang isang tip mula po sa informante. Inaalam nila kung kanino nakapangalan ang 2 bahay na tinutuluyan ng mga suspect bago po sila madakip. Pero hindi raw naging madali ang pagsubaybay sa mga suspect. Ayon sa PNP CIDG, ang reward money na 6 million pesos para sa 6 na nadakip mapupunta sa informante ayon sa PNP. Narito po ang sunurang tinig ni na Police Director General Benjamin Acorda, Chief PNP, at Police Colonel Jacinto Malinaw, Regional Chief ng CIDG, Region 4A. The case, even with these witnesses na nag-back out, nagkaroon kami ng tracers on these suspects, no, kung saan sila. So we cannot divulge our methodologies until such time. The last 3 days we conducted or we executed a 24-hour surveillance or intelligence operation, kaya natunto namin yung location nila, no? Samantala, kung si Jaja Pilarta na partner ng isa sa mga nawawalang mga sabungero ang tatanungin, tila planted daw ang naturang operasyon. Gayong kinakailangang magpakita ng 6 na suspect ng tuluyang madismiss ang kaso. Anya, inaasahan na niya ang pagsuko gayong nagkaroon umano ng balitang nagkaaregluhan na sa mga pamilya. Samantala, pinag-aaralan daw ng Pilipinas na maghain ng panibagong reklamo laban sa China. Sa ilalim ng UNCLOS kasunod ng pangharas nito sa Ayungin Shoal, may pinaplansya ring kasunduan sa Canada na magagamit pang depensa sa inaagaw ng mga lugar sa Exclusive Economic Zone sa Pilipinas. Tinutukan niya ni Chino Gaston. Nakadaong ngayon dito sa bansa ang barkong pandigma ng Canada na HMCS Ottawa. Ayon sa Canadian Ambassador to the Philippines, bahagi ito ng pagpapalakas pa ng defense cooperation ng Canada at Pilipinas. Sa Oktubre, pipirmahan ang Joint Commission on Bilateral Cooperation na layong pagtibayin ng military relations ng dalawang bansa. Pinaplansya na rin ang kasunduang magbibigay sa Pilipinas ng access sa Dark Vessel Detection Program ng Canada.
na magagamit laban sa mga barkong nagpapatay ng automatic identification system para itago ang kanilang lokasyon. Ganito raw ang taktika ng Chinese Coast Guard at Chinese Fishing Militia sa mga lugar gaya ng Ayungin at iba pang parte ng West Philippine Sea. That will significantly enhance Philippine maritime domain awareness and reinforce the efforts of the Philippine Coast Guard, the Philippine Navy, BFAR, the Philippine National Police, and other stakeholders to protect the sovereign rights of the Philippines in its exclusive economic zone. Dalawa pang military ships ng Canada ang nakatakdang bumisita sa bansa ngayong buwan. Kagaya ng US, Australia, UK at Japan, nagpapadala ang Canada ng mga barko sa rehiyon para matiyak na mananatili itong ligtas at malaya sa lahat na manlalayag. These visits are unfolding against the backdrop of escalating tensions in the South China Sea and the West Philippine Sea, driven by the provocative and unlawful actions of the People's Republic of China. Sa gitna naman ng panibagong pangaharas ng China sa resupply mission sa Ayungin Shoal, pinag-aaralan na raw ng gobyerno ang paghain ng panibagong reklamo laban sa China sa ilalim ng United Nations Convention on the Laws of the Sea o UNCLOS. All of these are still currently being discussed, but it is explained to us na there are violations of China which can be the subject of possible cases with the International Tribunal of the Law and the Sea and other tribunals. The Office of the Solicitor General already formed a team led by the Solicitor General himself to look at this. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston nakatutok, 24 oras. Good evening mga kapuso. Sumagot na si MTRCB Chairperson Lala Soto sa mga batikos kasunod ng pagkalat ng mga litrato ng courtesy call sa kanya ng grupong kapisanan ng Social Media Broadcasters ng Pilipinas, Inc. o KSMBPI. Ang grupong ito ang nagsampa ng reklamo sa Quezon City Prosecutor's Office nitong Lunes laban sa TV host na sina Vice Ganda at Ion Perez kaugnay ng controversial na episode ng It's Showtime. Ang episode na ito ang naging basehan ng pagsuspinde ng MTRCB sa programa. Ayon kay Soto, noong August 24 pa ang courtesy call na ito kung saan nagpahayag lang daw ng suporta ang grupo sa mga ginagawa ng MTRCB. Aniya, wag daw lagyan ng malisya ang mga litrato. Ang courtesy call na yan naganap bago pa nagsampa ng reklamo ang grupo laban kina Vice at bago pa inilabas ang suspension notice ng MTRCB laban sa It's Showtime. Batay din sa pahayag, itinanggi ng KSMBPI na naimpluwensyahan sila ng MTRCB sa paghahain ng reklamo. Sa hiwalay namang pahayag, sinabi ng MTRCB Board of Directors na nakatanggap ng mga rape threats at death threats si Soto nitong mga nakalipas na linggo, bagay na kanilang mariing kinundena. Mga kapuso, 101 days na lang po at Pasko na. Ngayon pa nga lang, damang-dama na ang Christmas feels sa ilang patok na pasyalan gaya po sa Baguio. Kung ano ang bago roon, tinutukan live ni Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Jasmine! Vicky, ngayon pa lamang ramdam na ang Christmas feels dito sa City of Pines. Litaw ang ganda ng nakamamanghang Upper Right Park Reflection Pool na bagong Christmas pasyalan sa Baguio City. Bukod sa mga Christmas lights, tiyak na ma-enjoy din ang 2 oras na fountain show na sumasabay sa saliw ng musika. Enjoy kasi lalo na pag mga holidays, diba? Ang daming tao, ang daming pasyalan. So, tas magkakalapit lang, magkakatabi lang, so talagang masusulit mo yung lakad. Sa pag-akyat sa City of Pines, must see ang reflection pool na halos 1 taon ding isinara sa mga bisita para sa renovation nito. Ang gusto talaga natin is mabigyan ng pansin, hindi lang Burnham Park, kundi lahat ng mga parks dito sa Baguio para sa ganon ay yung mga tao hindi mag-concentrate during night time sa Burnham Park. First time lang namin na makapunta rito, ma'am. Okay. Bukod sa reflection pool, bukas na rin sa publiko ang Flora and Fauna Park. Bukod sa mga halaman at bulaklak, makikita rin sa lugar ang iba't ibang friendly animals gaya ng Philippine brown deer. Ilang buwan bago ang holiday season, unti-unti na rin dumadagsa ang mga turista sa iba pang tourist attraction sa City of Pines, gaya sa Burnham Park, The Mansion at Botanical Garden.
Vicky, bukas sa mga turistang reflection pool dito yan sa lungsod ng Baguio simula Biyernes ng gabi hanggang Linggo ng gabi every night. 2 hours lamang yung schedule mula alas 6 hanggang alas 8 ng gabi. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Bukod sa bigas, kuryente at langis, nakambaring magmahal ang ilang produkto dahil sa hirit na hanggang 7 pisong taas presyo ng ilang mga manufacturer. Kasabay ng pag-apela riyan ng DTI ang panukala sa Kongreso na umento sa sahod. Tunghayan po sa sanib puwersang pagtutok ni Tina Pangiliban Perez at Bernadette Reyes. Sa halip na 50 pesos kada kilong bigas, noodles na tig 8 pesos na lang ang pinagsasaluhan ng pamilya ni Luz. Nahirapan na po kasi bumili ng bigas, kaya po noodles saka sardinas na lang po nabibili namin. Pero paano ngayong humihingi ng 10 centavos hanggang 7 pesos na dagdag ang ilang manufacturers ng sardinas, noodles at kape, pati na asin, canned meat at bottled water? Mga 14 manufacturers, no, yung nag-request ng price adjustments. Raw materials, the labels, the ingredients, yan yung reason for asking for higher prices. Sa susunod na linggo, pupulungin ng DTI ang mga manufacturers para pag-usapan ng mga paraan kung paano mapapababa ang kanilang mga gastos sa produksyon nang sa gayon hindi na tumaas ang presyo ng mga pangunahing bilihin. Makikiusap ang DTI na wala munang taas presyo hanggang matapos ang taon. We're more than willing to talk to them and cooperate with them and see how we can make our operations more efficient. No? End of the day, ayaw talaga natin mag-increase. Para makasabay sa pagtaas ng presyo, may mga panukala sa Kongreso para sa legislated wage hike mula 150 hanggang 750 pesos. Ang Senado, target aprubahan ito sa darating na Disyembre. Pangamba ng Employers Confederation of the Philippines o ECOP, paano rin daw ang maliliit na kumpanyang di kayang magbigay ng dagdag sahod? Tatlo lang ang gagawin Itataas sila yung presyo nila kung kaya pa ng merkado or magbabawas ng tao para makasunod sila. Kung hindi pwede yung dalawa na yun, magsasara na lang. Kaya mas maganda raw kung ang regional tripartite wage boards na lang ang hayaang magdesisyon sa dagdag sahod. Ayon sa Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry, Inc. o FFCCCII, hindi kontrolado ng mga negosyante ang tumataas na singil sa kuryente, tubig at petrolyo. Pag tinaasan yung labor cost, unang gagawin ng mga negosyante is to look at how we can stop hiring. Ayon sa Philippine Chamber of Commerce and Industry, nasa 5 hanggang 6% ang unemployment rate ngayon, habang 17 hanggang 20% naman ang underemployment. Isa sa mga solusyon sa problema sa pasahod, sabi ng FFCCCII, ay manghikayat ng mas maraming mamumuhunan sa bansa. Pag maraming opportunity for people to work, tataas ang presyo ng minimum wage. Hindi na kailangan mag-set ng minimum wage. Para sa GMA Integrated News, Tina Pangiliban Perez. At ako naman si Bernadette Reyes. Nakatutok kami 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Good news dahil nakalabas na sa PAR at nag-dissipate o nawala na yung low pressure area na minomonitor natin nitong mga nakaraang araw. Yun nga lang, magtutuloy-tuloy pa rin po ang pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa ngayong weekend. Base sa datos ng Metro Weather, bukas ng hapon halos buong Luzon ang uulanin. Maraming lugar ang makakaranas ng malalakas na ulan. Yan po, yung nagkukulay orange at red sa ating rainfall map. Ang ibig sabihin yan ay heavy to intense rains, kaya maging handa po sa banta ng baha o pagguho ng lupa. Pagsapit ng linggo, sa hapon din ang pag-ulan sa Northern Luzon, Central Luzon at Southern Luzon. Pero bahagyang mababawasan naman ang malalakas na ulan sa gabi. Silipin naman natin sa Visayas dahil bago magtanghali bukas ay posible nang magsimula ang pag-ulan. Magpapatuloy yan sa hapon at gabi at may malalakas na ulan sa ilang bahagi ng Antique, Aklan, Negros Provinces at Southern Leyte. Maaaring maulit ang mga pag-ulan sa linggo ng hapon pero mas konting lugar na lang ang makakaranas ng malalakas na ulan.
Sa mga kapuso naman natin sa Mindanao, umaga pa lang bukas may pag-ulan na ho sa Northern Mindanao at Caraga. Pagdating ng hapon, halos buong Mindanao na ang uulanin, pero bahagya naman niyang mababawasan sa gabi. Halos ganito rin ang inaasahan sa linggo ng hapon. May matitinding ulan, kaya maging alerto po tayo sa posibleng pagbaha o landslide. Dito naman sa Metro Manila, may tsansa pa rin ng ulan this weekend, lalo na tuwing hapon at gabi. Kaya kung may nakaset ng lakad with friends or family, gumawa na rin ho ng Plan B para nakahanda ho kayo sakali mang umulan. Sabi ng Pag-asa, sa ngayon, wala pa namang bagong sama ng panahon na nagbabadyang pumasok o mabuo sa PAR. Ang mga pag-ulan na inaasahan ngayong Sabado at Linggo dahil pa rin ho yan sa ating habagat at localized thunderstorms. Yun lang muna ang latest sa lagay ng panahon. Ako po si Maureen Shrivers para sa GMA Integrated News Weather Center. Kami ang inyong maasahan, anuman ang panahon. Sa pagdami ng mga content creator ngayon sa social media, sabi po ng isang eksperto, maging mapanuri dahil hindi lahat ng napapanood sa social media ay totoo. Kasama na riyan ang isang nag-viral na video ng pamamahiya at pagsaboy pa ng tubig sa isang waiter na isang skit lang pala. Nakatutok si Maki Pulido. Kanina ka pa inutusan na. Kaya walang dumating. Ha? Kung papanoorin mo to, akala mo totoo. Opening shot pa lang, sinisigawan na ng animoy customer ang waiter dahil sa palpak na serbisyo. Hindi na kontento sa pamamahiya, binuhusan pa ng tubig ang waiter, sabay balibag sa baso. Ang kumukuha ng cellphone video na kunwari customer lumapit para manita. Ano yan? Pag-usapan niya ng cellphone na. Napansin pa kunyari ng galit na customer ang pagvi-video at pinatigil ang pagkuha nito. Ba't nagbibidyo ka? Burahin mo yan! Nang mag-viral ang video na ito sa social media, may mga naniwalang totoo itong nangyari. Pero isa lang daw ito sa mga content ng grupong Team Malakas na sadyang kinunan para mag-viral. Ang ginagawa po talaga namin is yung mga issue, reality, and then may ano din po, comedy. Yung pa-viral naman, yun yung issue po. Ginawa namin yun kasi in reality po, nangyayari po talaga yun. Ayon kay Jaime Misalucha, video content supervisor at lecturer sa Letran, sa dami ng gustong mag-viral, di na naiisip ng uploader ang negatibong epekto ng pekeng content. Nakuha na rin daw kasi ng mga content creator ang kiliti ng mga viewer na mas pinapanood at pinapaniwalaan ang raw video na kuha sa cellphone. Pero dapat daw responsable pa rin ang uploader. What's important is that anything that you wanted to upload online, it has to have a factual basis. Lagi kang merong masasandalan na katotohanan. Kung social media user ka naman daw, huwag naman agad-agad maniniwala. Double check, triple check, research. There are a lot of information online. Di man totoo ang nag-viral na video, totoo naman daw nangyayari ang ganun. Ayon kay Von Ero, siyang restaurant manager kung saan shoot ang viral video. Hindi naman talaga nangyayaring always right si customer. Dapat naka-indicate dun yung mga kung anong klaseng rights nila. Ang malalaking restaurant chains may protocol na raw kung may abusadong customer. Isa na rito ang pagpapatawag ng security. Nagbabayad man daw ang customer para sa serbisyo, wala naman daw itong karapatang maging abusado. I find that to get good customer service, all I have to do is be friendly to the staff. I just say good morning, I say how are you. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Ang kakayahang abutin ang mga pangarap, hindi nasusukat sa edad, lalo na kung magsisikap. Yan po ang pinatunayan ng 53 anyos na TNVS driver na pinagsasabay ang pagtatrabaho at pag-aaral sa kolehiyo. Mapa-thumbs up sa kanyang kwento sa pagtutok ni Mark Salazar. Pagkatapos ni Mang Benji Esteliore sa trabaho bilang TNVS driver, libro naman sa school library ang hawak niya. Sa edad na 53, naghahabol siya sa mga hindi niya nagawa, dala ng kahirapan ng kabataan. 15 anyos kasi siya nang maulilang lubos at nabuhay mag-isa, kaya ngayon niya na lang sinisimulan ng pangarap. May desire din na, na makapag-aral, kaya lang naulila ako sa murang edad, bata pa ako. So that time na hanggang first year high school lang yung naabot ko. Tapos wala na. Tapos inano ko na yung sarili ko. Parang binubuhay ko lang yung sarili ko.
mas makasurvive ako. Pero nakikita ko yung mga school, mga bata, sabi ko balang araw, makabalik din ako. Lumaki kasi siya sa buhay na dihado at nakita niyang edukasyon lang ang paraan ng pag-ahon. Kailangan mayroon akong edukasyon para hindi ako ng tao, ganun, para kaya ko ipaglaban sa sarili ko. May edad na ring nakapag-asawa si Mang Benji at ang napangasawang guro ang nagtulak sa kanyang bumalik sa paaralan. Nag-online class siya. Ako naman nanonood ako. So doon ako na-inspire sa kanya na sabi ko sa kanya, gusto ko mag-aral eh. Sabi ko sa kanya. Di parang nag-spark yung tainga niya na narinig na yun. So, sabi, parang natuwa siya. Sige, sabi, i-enroll kita sa ALS. May ALS eh. I-enroll kita sa ALS. In-enroll niya ako sa ALS doon sa school nila. Tinapos ni Mang Benji ang high school with honors. Ngayon, first year na siya sa kursong Political Science sa University of Makati. Kuhaan ng uniform. So, kasi yung mga magulang, mga magulang kumukuha ng uniform eh. Ako, pumila ako doon. Sabi ng mayroon ka bang anak dito nag-aral? Ay, wala. Ako po yung estudyante. Hinahanapan ako ng ID kung talagang ako yung estudyante. Oo, siyempre meron ka naman. May ID naman ako. Alam na ng marami ang kwento niya at inspirasyon siya sa campus. Pagkatapos ng political science, sisikapin ni Mang Benji na makapagtapos pa ng abogasya. Dahil gaya ng sinasabi niya, walang tumatanda, walang lumilipas na pangarap. Kung kakayanin pa ng katawan ko, kasi that time na siguro mag 60 plus, ganun. Kung kakayanin pa. Kung kakayanin ko pa, bakit hindi? Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Gumagawa ng kanilang pangalan sa mundo ng robotics ang ilang young Pinoy whiz. Ang mga batang yan, hinahangaan ang galing both here and abroad. Let's change the game at mamangha sa mga high-tech nilang imbensyon. Robot na atras. Aabante. All to your liking. Pwede ring dumampot. At maglipat ng iyong fave drink. Ang gumawa ng mga high-tech na robot na yan, alam nyo ba, ang mga estudyanteng Pinoy. Wagi sa kakatapos lang ng World Robot Games Championship sa Thailand ang ilan sa ating mga pambato. Kasama riyan ang mga kinatawan ng Taguig Robotics Team na nakasungkit ng di lang isa, kundi 2 gold medal. Ang 9 years old na si Colleen at 13 years old na si Aldred. Hinangaan dahil sa kanilang kakaibang fire extinguishing robot. Si Colleen ang magko-control dito sa Kevlar. Tapos, ayan, ito yung launcher niya. Itong mga balls na to, red and white. Nabibiyak po yan sa gitna. Okay. Sa loob niyan, meron tayong powder na nag-extinguish ng fire. Pagpunta niya dito, boom! Happy po ako tapos proud po. Sabay po kasi nasusunog, yung mga bombero po pasok. Tapos nag-risk po sila ng buhay. Maging sa pinakamalaki at pinakamatagal na robotics competition sa buong mundo na FIRA Robo World Cup sa Germany, nagpamalas na ng galing ang ating mga pambato. Nitong July 2023, itinanghal na gold medalist ang ginawa ng 15 years old na si George. Na kayang itulak at palabasin sa ring ang kalabang robot. You ready? Yes. You ready? Yes. Let's get it on! Ayan na. Oh! Oh! GG-ness! Oh! With the right teachers, the right coaches, and the right people, na-build up po yung sarili ko. Natulungan po nila ako mabuti na to get to this point of this level in robotics. Beyond proud naman sa kanyang mga estudyante ang head coach na si Cheryl. Nag-compete kami for a local competition, so medyo hindi kami pinalad. Pero syempre hindi ako tumigil, so mas lalo kong pinush na mag-train ulit sa mga bata hanggang sa mag-qualify kami for international competition.
Today, we dove into the world of robotics. Meron tayong mga nakilalang mga genius dito na nanalo na ng napakaraming medals sa iba't ibang competition sa iba-ibang bansa. Nalaman natin ngayon na kahit gaano ka kabata, pwede mong pasukin ang mundo ng robotics at napakarami po ng pwede niyong puntahan dito. Para sa GMA Integrated News, ako si Martin Javier, changing the game! It's one unexpected comeback and collaboration para kina Alden Richards and Julie Montez sa movie na 5 Breakups and a Romance. Maraming araw ang makaka-relate sa pelikula, kaya ang tanong, paano kaya nila pinaghandaan? Alamin sa chika ni Nelson Canlas. Kilala kita. Then say it! Having just... Isang nagbabalik pelikula makaraan ng 4 na taon at isang nagbabalik sa bakura ng GMA. Hi po! Hello! Hi, Julia. Nelson. Yan ang unexpected comeback ni Alden Richards at Julia Montez na sumabak sa hot seat ng GMA Integrated News bago ipalabas ang first collab movie nilang 5 Breakups and a Romance. I think this is your first time dito sa GMA, ano? Actually, hindi po. Before, nag-audition na ako. Pero right now, yes. Pag-amin naman ni Alden, may nararamdaman siyang pressure. I was fearful, you know, coming from the success of Hello, Love, Goodbye, syempre, it broke records. Natakot po ako to accept projects in terms of movies. Kasi lalo pat yung pagtingin ko sa details ng gagawing projects is medyo, of course, tumaas din yung standards ko. Tsaka, Julia, what made you say yes to this? Actually, my first question po talaga, to be honest, bakit ako? Yun yung tanong ko sa kanya, seriously, bakit ako? Kasi sa lahat, ang daming artistang babae, bakit ako? And yun yung time na before dumating yung project, that's my question also sa sarili ko po. Ano bang gusto ko pang gawin? Ano pa bang kaya kong gawin? Kasi hindi talaga ako nagtatrust sa kaya kong gawin. So with this project, first time ko pong napa-oo agad. Nang parang wala nang isip-isip. Lagi? Talaga, palagi? Oo, palagi. Bakit hindi ba? Nag-viral pa nga ang scene drop na ito ng eksena kung saan nagbabangayan ang mga karakter ni na Julia at Alden. Ang eksenang punong-puno ng emosyon. Kailangan daw mapanood ng buo dahil siguradong marami ang makaka-relate. That's just it's a scene drop. That's just the tip of the iceberg of that whole scene. That's, I think, one of the highlights of our film. At siguro, parang ganun po sa relationship eh. Hindi lang naman ang isang long-term relationship, hindi lang naman nagko-consist ng isang away. Iba-ibang level of away. And it depends lang talaga sa couple kung lalaban ba sila hanggang dulo. So actually, that's part of the question sa film eh. Yes. Ang dalawang nagmamahalan, hanggang kailan ba sila lalaban o kailan ba sila susuko sa isa't isa? Kanina ka pa. Sandali, ako kanina pa? Dahil itinuturing yung mahirap ang eksenang ito. Tignan nga natin kung kaya nyo ulit i-remake. On your cue, Sir Nelson. Okay, quiet on the set. 5, 4, 3, 2. Kanina ka pa. Sandali, ako kanina pa? Ikaw nga to eh. Bakit ba napaka-insensitive mo? Group study nga. Hindi na namin namalayan yung oras. Ano pa bang gusto mong marinig? Ganyan ka naman palagi. Palagi? Talaga? Palagi? Oo, bakit? Hindi ba? Mag-spill ka. Natakot ako doon. Alam mo, paghihiwalayin ko na kayo dapat. Abangan ang dalawa bukas sa 5 Breakups and a Romance, the live experience kung saan ipapakita na ang poster, teaser, at iparirinig ang theme song ng pelikula. See you tomorrow po, mga kapuso and mga kapamilya sa Market. 4 p.m. po yan. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. And that ends our week-long chikahan. Bakit ba? Mag-weekend na! Excited na me! Ako po si Yara Liano. Miss Mel? Miss Vicky? Pasensya na po, Biyernes eh, maligalig talaga yan pagka Biyernes. Wala pagsasayaw, acting naman ngayon ng talent portion. At yan ang mga balita ngayong Biyernes. Ako po si Mel Tiangco, mga kapuso, 101 days na lang.
Pasko na! Di pa tayo ready? Umpisa na. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangyo. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras. Para sa mas mahabang chikahan, visit and subscribe to GMA Integrated News on YouTube. At para sa mga kapuso natin abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.